Pre, alam mo, lapit na magpasko kaya nagsastock ako eh. Alam mo naman pare, pagka Pasko, alam mo, ibig sabihin ng Pasko, di ba? Oo, syempre. Ano? Bonus. Christmas bonus? Uy, ano ba to? Pre, ganito na lang. Parang wala ka natututunan eh sa 3 taon mo na dito sa Ninong Ray eh. Hindi kita bibigyan ng bonus ngayon. Bakit? Hindi, para matuto ka na hindi magpa-control sa pera. Kaya nga ang sahod nyo dito, twice a year lang eh, di ba? Para matuto ka mag-budget, hindi ganyan pare. Hindi pera ang ibig sabihin ng Pasko pare. Ang ibig sabihin ng Pasko ay magsasamahan, pamilya, pagmamahalan, di ba? At saktong-sakto, Pasko na naman. Kita nyo na naman sa get-up ko, tsaka sa namin, sa mga design namin dito, di ba? Paskong-Pasko na talaga, di ba? Ano ngayon ang parang pinagkakabisihan ng tao pagka Pasko? Yung tipong, ewan ko, ikaw kasi taga-Lamon ka lang eh. Ako, bilang nagluluto sa bahay, pre, malayo pa ang Pasko, nag-iisip na ako ng lulutuin sa Pasko. Yung sinasabi ko nga, di ba? Siguro, nag-start to a few months ago, mula that point, magluluto na tayo ng mga putahin pang Pasko para mabigyan natin ng idea yung mga mga inaanak natin kung anong lulutuin sa Pasko. Kaya nga nag-i-stock na ako dito ng North Cubes, pare, di ba? Yun nga, madalas nga tinatanong sa akin yan. At aminin ko, sa lahat ng taong nandito, pati sa 2 aso dyan, na ako minsan ay nahihirapan din. Pero madalas kasi, yung mga ganyan tanong, ang sagot ay nasa harap na natin, di ba? Ano ang lulutuin mo sa Pasko? Andyan na, pare. Sa salitang Pasko. Jerome, dapat may lumabas sa Pasko doon. Ako din, mukha akong tanga doon. Pasko, para tas pansit. Uy! Pare. Kasi sa lahat ng selebrasyon, talagang may pansit. Kay birthday yan, kay Pasko yan, kay graduation ng kapitbahay nyo yan, di ba? Anniversary ng magjowa. Oo, anniversary magjowa. Pag nanalo si Kapitan, may pansit lagi yan, Pag pare. naghiwalay, may pansit din. Depende kung sino yung makikipaghiwalay. Adobo. Ang maganda sa adobo, kasi adobo, alam natin, ano yan, pang araw-araw na putahe lang yan, pare. Pero ang adobo, pwede nating i-level up yan, pare. Pwede nating isagad yan para maging celebratory dish, pare. Spaghetti. Kasi para sa lahat ng selebrasyon, it's either pancit or spaghetti or why not both, di ba? Kasi ito, ang mentality kasi dyan, ang pancit sa mga medyo nakatatanda tulad ni Alvin, ang spaghetti para sa mga bata. Spaghetti ka pa ba? Spaghetti pa ako. Nasira pamilya nyo dahil sa carbonara ng spaghetti. Ang spaghetti para sa mga kabataan tulad ko tsaka ni Asyong, di ba? Ako rin, kami, mga bata kami. Pansit ka na pa, pansit mo nga hilaw, ginakagat mo na lang na ganun eh. Tapos yung ko, akin, sarili kong version. Pansit, adobo, spaghetti ko. Version ko yan, di ba? So ngayon, andyan na ang sagot sa atin. Siguro ang tanging ano na lang dyan, paano natin ile-level up ng mga putahe na to, pare? Kasi, pangkaraniwan niyang mga yan eh. Pero kasi kailangan natin ng sense of familiarity din naman. Paminsan-minsan sa mga handaan na ganyan, hindi yung papasok yung lola mo, ano ba na naman to hinanda ng anak ko, kakanood na naman ng matamang vlogger to eh. Diba? Ganoon na naman, kailangan may sense of familiarity pa rin. Pero dapat, may bago para ma-excite tayong lahat, diba? So dahil dyan, magluluto tayo ng PAS ko. Siyempre, gamit ang Norcubes, pare, ang dami ko dito, diba? Buong buo ang sarap ng Pasko dahil sa meaty sarap na patok sa buong pamilya. Simulan na natin to. Ang unang lulutuin natin na Pasko dish, pare, ay letter P. Pansit. Pero, hindi ba't kagagawa lang natin ng pansit 3 ways? Tama. Siguro kamakailan. Naisip ko, pansit 3 ways. Pansit? Paano babaguhin ng pansit? Parang nagawa natin yung mga pwede ipabago sa pansit. Then, naisip ko, na-inspire ako, pare. Ganun ma-inspire, pare. Mag-agree ka. Mag-agree ka, siyempre. Nung gumawa tayo dati ng japchae. Tapos, dun sa Pansit 3 Ways episode natin, parang talaga dinikdik ko yung idea na dapat masarap ang stock. Para pumasok sa pansit, and masarap yung pansit mo, di ba? Pero yung japchae, hindi ganun. Yung japchae, niluto siya sa tubig, tapos, tsaka na siya tinimplahan. Pwede naman pala yun, yung bagay na yun. Bakit hindi natin laruin yung idea na yun? Hindi tayo gagamit dito ng Korean glass noodles, pero gagamitin natin ay yung next best thing na locally available, pare. Sotanghon, di ba? Ito gagamitin natin. Ba't ka ba inamoy? Wala namang amoy ito. So, lagay lang natin yan dyan. Ngayon, twist sa pansit. Isip ako ng isip, paano ba natin babaguhin itong pansit na to kung ang idea nga natin parang japchae nga. Ano lasa ng japchae, pre? Matamis. Yon, tama ka. Tama ka rin naman. Pero yun yung hinahanap ko sagot. Matamis. Matamis na may parang toyo. Ano pa ba ang bagay na
bagay sa may matamis na toyo. Pare. Pwede yun. Actually, sana yun na lang ginawa natin, di ba? Pero hindi yun yung naisip ko. Naisip ko, tempura. Ganun kasi yung dipping sauce nun. So, gawa tayo ng pansit, tempura. Pero yung tempura natin, walang sausawan kasi yung flavor ng sausawan nandun sa pansit. Di ba, pare? So, kagad ka ng tempura. Lutong eh. Lutong. So, siguro ka pansin, it's so Japanese, pare, di ba? Etong putahe natin ay pasasarapin gamit ang Knorr shrimp cubes, pare, di ba? Kasi tempura. Pero pwede ka rin naman maglagay ng chicken dyan. Pero shrimp gagamitin natin. Di ba? So, niluto lang natin yung noodles natin dito. Noodles. Oo. Yan. Nagdagdag pala kami ng sotanghon kasi itong mga to. Yan. Okay. Lagyan natin ng mantika lang para ma-ensure lang na hindi, alam mo yun, bloke yung makain natin. Mantika lang. Hindi ko alam kung ginagawa talaga to, pero it makes sense. It makes sense naman. Tapos subukan ko lang din tong ilatag sa mas malapad para malamig siya. Kasi yung japchae na parang hindi naman siya mainit na mainit. Alam mo yun? Gagawa lang tayo ng heavy shrimp flavored na sweet soy sauce dressing. Parang ganon, di ba? So yung wok natin, nakasalang dyan, mantika. Ang una natin isasalang dyan ay yung ating ulo ng hipon. Sayang eh. Sayang. Anong gagawin nyo dito? May mabibili ba kayong ganyan ng hipon sa palengke? Wala, di ba? So, dapat lahat gagawin natin kasi ayaw natin magsayang, pre. Ayaw natin magsayang. Sayang yung mga ganyang bagay. So, mainit na siya. Salang na natin yan. Gisa-gisa lang natin ng konti hanggang siya ay mag-urends, pare. Ngayon lagyan natin ng tubig to. Kasi gusto natin ma-extract yung lasa ng hipon. O sige, pakuluan ko muna to ng around 5 minutes. 5 minutes ang nakalipas at eto na siya. Tanggalin na natin yung mga ulo. May magre-reklamo ba kapag ang manok mo ay mas naglasang manok? Wala, siyempre. Ang hipon. Kapag ang hipon mo naglasang mas hipon, may magre-reklamo ba? Wala. So lalagyan natin to para ng Knorr shrimp cubes para shrimp sarap ang ating pancit. So tulad ng like kong ginagawa, hatiin sa 4. Ang dami nun, hindi 4 yun, pre. Ngayon, buuin na natin yung parang tempura dipping sauce flavoring natin. Ano ba yun, pre? Toyo at asukal. Yan! Ang galing mo! Toyo at asukal. Gamit tayo ng dark soy sauce, pare, para lang mas maitim. Kasi baka mamaya maputla yung itsura ng natin ng sauce natin Kasi eto, concentrated na talaga yung lasa dapat itong sauce natin. Kasi para i-dress nga lang natin siya, di ba? Kasi hindi natin ito ipapa-absorb sa noodles natin. Kasi noodles natin, rehydrated na, di ba? Tama. Brown sugar, pwede namang white. Pero brown sugar, kasi andun pala yung white. Di ko lang nakita. Sabi ko sana wala pero... Kasi ito optional. Nilalagay ito sa mga sausawan ng tempura di ba? Mirin, pare. Pero optional lang, pwede namang wala. Ano pa isang elemento ng tempura sauce na wala dito? Sesame seeds. Yung tempura. Hindi, yung sauce lang. Sesame oil. Labanos! Tama. Maglalagay tayo ng labanos dyan. Pero mamaya na. Cut na muna natin, prepare natin yung mga gulay natin, par. So, naghiwa kami ng ligo dito. Kahit ako lang talaga, sinama ko na kayo sa tagumpay ko. So, repolyo, carrot, tsaka sitsaro, pare. Tingnan natin ng konting mantika. Lutuin natin ng bukod-bukod bawat elemento. Tingnan natin yan. Gisa lang natin ng konti hanggang magkaroon ng konting browning, pare. Kapag tintimpla natin, pare, ano pa ba? Siyempre, eto, yung parang yung dressing natin na pinasarap lalo gamit ang ating Knorr shrimp cubes. Para mas shrimp sarap ang pansit natin, pare. Takwan nga natin yan. No. Pinsan ka Wensing to, pre. Kasarap. Okay na to? Hindi kasya. Cut mo na yan. So, gawa na yung dressing natin, gawa na yung noodles natin, gawa na yung gulay natin. Isa na lang ang inaantay, pare. Tempura. So, ito yung mga hipon natin na napabalatan ko na. And malamang sa malamang, marunong na rin talaga kayong gumawa ng tempura. Pero, alam nga naman, tempura, meron na kami. Hindi pwede. Pakita pa rin natin, di ba? Paano siya uunat? Hihiwa-hiwaan mo siya ng konti-konti. Paganyan. Yan. Huwag yung sasagarin, mapuputol. Matik, unat na. Di ba? Pagka unat ng ganyan, ikakayro nyo to, pre. Sir, may lamig ka dito, Yun. Yan. One more time para sa mga dinakikinig sa likod. Siguro mga halfway through or 40% of the way through. Ganyan. Cairo. Sir, may labig ka dito. Yan. Na-reset na natin likod mo, sir. Okay. So,
So tapusin ko lang muna lahat to, tapos balikan nyo ako dito next week. Hindi, mamaya lang. Medyo nahihirapan ako mag-asin ng tempura, sa totoo lang. Kasi minsan gusto mo siyang itos, pero magkakapunit-punit na kasi yan eh. So ako, one side na lang, tapos medyo heavy na lang. Kapag ginuya mo naman yan, mag-i-even out na yung salt na yan, di ba? Even out. Even ka na. Harina, pare. Typical na harina lang. Lagay natin dito sa isang bowl na nasa baba. Ayan. Ilagay natin lahat ng hipon natin dyan. Kuha tayo ng tissue. Lagay natin tissue. Lagay natin dyan. Kasi kapag nilagay natin dyan, dito lang kakapit yung harina. So, tissue natin ilagay para tuyo. Harina lang, tapos lagay natin dyan. Parang hindi kakain si Alvin na ito. Bakit? Busog ka na eh. Tapos, yung ginamit natin yung harina, lagyan natin ng pare. Cornstarch, diba? Nakita nyo na siguro ito sa tempura vlog natin. Kung hindi pa, pwede nyo panoorin. Tubig na malamig, may yelo. Lagyan natin dyan. Ang sushi dito, makuha nyo yung tamang consistency nung butter. Kasi pag masyado makapal, kamaron rebosado yan, pare, di ba? Kapag masyado namang pag masyadong malapot, kamaron rebosado. Kapag masyado malabnaw, baka hindi lang kumapit. Iganyan muna natin sa taas. Para magkaroon ng mga bilog-bilog na yan. Kakapitan yan nung basa na tempura na didikit dyan mamaya para magkaroon siya nung mga bilog-bilog sa labas, mga dagdag lutong. So tayong 3 hipon, lagay natin dyan. Lagay natin dyan. Yan, good. Pag may nakita kayong nakadikit, hanggat hindi pa masyado matigas yung butter, pwede nyo paghiwalayan. Yan. So lutuin na lang natin to hanggang Maluto. Tama. Bukid. Oh. Paro-parong bukid. Ay! Bukid, paro-paro. May paineta pa siya. So okay na yung tempura natin? Okay na yung noodles natin? Siguro buuin na natin to, par. Okay to? Okay yan. Yeah. Yung gulay natin, parang lagay natin dyan. Favorite kay Alvin. Kasarap. Labanos. Diba? Natin to. Hindi ko alam actually kung may maidadagdag pa tong bagay na to. Kung malalasahan pa ba siya. Diba? Actually, hindi ko rin talaga alam kung ano bang silbi nito dun sa sa tempura sauce Texture lang ba or what? Hindi ko talaga alam. Tapos yung sauce natin, par. Uy, konti lang muna, madali magdagdag, mahirap magbawa. Sa mga salitang biritawan, mahirap bawiin. Tama, di ba? Tama. Ay, pare, tinan mo to, Bino. Ayun, medyo japchaeis, Gaga na to. Tsaka kung tutuusin, yung gantong style ng pagpapansit, ang dali. Di ba? Hindi mo na siya ilalagay sa kawa lahat. Kapag ready na lahat na ingredients mo, ganito yan, lamutakin mo na lang, di ba? I-dress mo na lang. Narinig mo yun? Ano? Para may sumuntok. May sumipa. May laban, pare. Lagyan pa natin ang sauce natin, pare, para mas shrimp sarap. Kasi eto nga ay merong Knorr shrimp cubes, pare. Walang sabaw, pare. Nahihigop niya pa rin. It is still sucking, pare. Ayan, okay na to, par. Plating na natin to. Paano ba ipe-plating to, di ba? Ay, naka-gloves naman tayo. Ayan. Tuwan-tuwa si Alvin, naiwan lahat ng gulay, Ibabalik natin yan. Ay! Akin. Uy, pare, Tignan mo yan, pakita mo yan. Oh, di ba? At eto na ang ating P for pancit, pare. Nakaisa pa lang tayo at meron pa tayong dalawa. Meron pa tayong A for adobo and S for spaghetti. Mamaya natin sila tikman sabay-sabay. Duro tayo sa ating A for adobo. Pyramid, you build this on a solid rock. Ang next na lulutuin natin ay A, adobo, pare. Siguro sasabihin nyo, adobo, pangkaraniwan lang yan. Adobo, pangkaraniwan lang yan. Abay, diyan kayo nagkakamali. Diyan kayo nagkakamali. Kasi ang adobo, pwede natin pasosyalin yan, di ba? Kasi, eto, ginagawa na natin to dati. Yung adobo sauce, kasi yung adobo sauce, sobrang balance yan, pre. May tamis, may alat, may asim. So, kahit saan mo ilagay yan, masarap, pare. Technically, siguro hindi adobo yung gagawin natin dito, pero adobo flavored. Nandun yung hint ng familiarity na hinahanap natin, pero in a whole new package, pare. Ganito gagawin natin dyan. Meron tayo ditong boneless na buong manok, pare. Nino Ray, galing mo naman boneless mo yan. Nino Ray, di ka magaling. Hindi ikaw yan. Hindi ikaw nag-boneless dyan. Pinabones sa palengke yan, pangit. Uy, pero tama ka doon. Pinabones ko lang sa palengke to, pre.
So, ito gamitin natin. Ito step na to, maganda sanang gawin to overnight, pero okay lang din naman na hindi. Siyempre, adobo. Kailangan natin ng toyo, di ba? Imamarinate muna natin ng konti ito. So, kumuha ako ng grater. Siguro isipin na iba, siguro i-grate mo bawang. Siguro yung grade mo, bawang. Mali ka dyan, pare. Ito, i-grate natin dyan. No, chicken cubes, pare. Dito mo lang makikita yan, technique na yan, pare. I-grate lang natin ang konti, tapos taktak mo. Kung bakit tayo naglalagay ng chicken cubes ito, alam nyo na yan, pare. Para sa dagdag na meaty sarap, pare. Wala naman siguro nagreklamo pag yung manok nila, mas lasang manok. Wala naman siguro, di ba? Ngayon, kung wala kayong grater, siguro ang pwede nyo gawin, pwede nyo, initin yung toyo. Wag yung suka, initin yung toyo, tapos tunawin nyo doon. Yung nor chicken cubes. Mas madali lang talaga to, tsaka mas mabilis, di ba? Ano ba ang nagpapa-adobo sa adobo? Dahon ng laurel. Wag. Mamaya tayo magandahon ng laurel. Okay. Ino-on the spot po ako masyado. Sorry. Paminta. Garlic powder ang gagamitin natin kasi yung garlic bits, kasi i-roast natin ng matagal to, di ba? May chance na masunog yun and ayaw natin. We do not Like that. Pwede na rin. Yan, yung garlic powder. Yan, alam mo, takin natin yan. Siyempre, ang gusto natin, hindi lang labas, pati loob, pare, may lasa. So, kukunin niyo yung mga nandiyan, tapos papasok niyo sa loob. Ito yung sinasabi ko na mas maganda talaga to kung overnight nyo binabad. Kasi mas kakapit yung lasa, di ba? So, i-rep muna natin to, tapos gagawin natin siyempre yung kanyang palaman, pare. So, meron akong pinapainit na mantika dito na hindi pa naman ganun kainit. Oh. So, lalagyan natin to na ito, pare. Buong bawang. Gusto... Hindi. Ito yung, medyo shortcut to para makagawa ng roasted flavor, roasted garlic flavor na bagay, pero hindi mo i-roast ng matagal, di ba? Ay, yan. Ngayon, meron din tayo ditong buong bawang talaga, pare. Yan, okay. Tapos tulad ng mga bawang kanina, lalaglag din natin yan dito. Ngayon, dyan lang muna yan hanggang ginagawa natin yung filling, pare. Meron tayong chicken breast dito, pare. Ito yung ipapalaman natin. Gagawa tayo ng sarili nating giniling na medyo malagkit, pare. Mga ganyan-ganyan lang. Para lang hindi mahirapan yung food processor natin. Tapos, sa pagpapalagkit ng mga karne na ganyan, yung mga ganyan technique, yung mga, sa ano yan medyo nakuha ko yan sa sausage making, sa meat processing. Isa sa mga nakakatulong para mag-release ng lagkit yung karne ay asin, any form of salt, di ba? Ngayon, saan tayo kukuha ng asin? Hindi sa dagat, pare. Hindi tayo kukuha sa ating nor. Chicken powder, pare. Baliktad. Nyornek. Saan tayo kukuha ng asin, pare? Hindi sa dagat. Kundi dito, sa ating nor. Chicken cubes, pare. O tayo isa. Kung wala kayong food processor, wala. Eto na nga, sasabihin ko na nga, di ba? Pwede nyo gawin yung technique na yung ginigrate, di ba? Pero kung meron, ilagay nyo dito. Giling na galing yan, pare, di ba? Pero hatiin nyo quarters. Tapos, panahon na para mag... Giling. Yan! Okay. Giling na siya, yung nor chicken cubes natin, nandun pa rin. Pero lalamutakin pa naman natin to, di ba? Mas madali lang siya kapag nabigyan mo na ng head start, di ba? Pagka ganito na yung kulay ng bawang nyo, di ba? Ang sarap niyan, pre. Ang tamis niyan. Okay. Etong mantika na to, huwag nyo itatapon to. Kasi ano na yan, pag sangag nyo na yan, kahit di na kayo magbawang sa sinangag nyo, di ba? Oo, tama. Yan, lagay lang natin yan dyan. Ayan, kita nyo, oh. Tira nyo, ayan, oh. Lumalaw, ahit. Di ba? Medyo okay na siya ng konti. Siguro pwede na to. Okay na siguro to. Ayoko masunog. Baka pumait. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Mali! Wala kaming Christmas Tree. Nakakalungkot naman yun. Kasi yung amin mayabang eh. Ang ilaw mo'y kay Rami eh. Ngayon, eto, pwede natin buuan to. So, ang pinili kong palaman dito ay manok din. Pero kung gusto nyo magbaboy, wala kayong dietary restrictions, okay lang din naman, di ba? Pinapalamig lang natin ng konti yung bawang natin. Pero pwede na tayong maghiwa ng iba nating ipapalaman dito. Dito, sa pagpapalaman, you can go crazy, pare. Kahit ano pwede may palaman. Tapos pag nakakita kayo ng ibang recipes, may mga ham, ganyan, iba may bacon pa. Ako pinili ko ito para mas special. Chorizo Bilbao, pare. Sarap nito. Teka lang, masarap nga ba ito? Tikman ko nga. Oy. Teka lang, masarap kaya. Hawain lang natin yan. Siguro, maganda kasi to, kita yung specs. Di ba? Yan. Tsaka para hindi mapili ng gahaman mong pinsan. Mali lang. Yan. Tapos tikman natin kung masarap nga ba ito. Sarap. Ngayon, eto, mainit-init pa, pero laban na yan. It's already punching each other. Lagay na natin yan dyan. Sariwang bawang. Konti lang.
Ayan, maninipis lang. So ngayon lalagay natin yan. Kasi para sa akin, isa rin talaga sa mga flavors ng adobo ay bawang. Di natin dapat kakalimutan yan. Meron pa tayong isang klase ng garlic na ilalagay dyan, pare. Garlic powder. Kasi iba rin ang lasa nito, par. Di ba? Parang sure talaga. Para sure na talaga, par. Yan, lagyan natin garlic powder dyan. Siguro ito. Ito, ano ko na lang to? Sa akin na lang to. Kumbaga, sariling addition ko na lang to. Kung wala nito, okay lang. Friends pa rin tayo. Pero, alam nyo naman siguro sa channel na to, mahilig ako sa smoked paprika, pare. Siguro dito, pwede tayong maglagay ng toyo. Yung adobo natin, labas hanggang loob, di ba? Pero suka, hindi na talaga. Tsaka parang medyo maitim lang yung laman. Yan. Ngayon, hahaluin natin to with the intent na durugin natin to. Ayun, nagiging paste na siya. Ihahalo natin siya, di ba? Lumatake na natin yan. Okay. So ngayon, nahalo na natin to. Wala na siguro tayong kailangan gawin kundi ipasok ito sa ating manok. Ito rin adobo natin. Sorry, yung buong manok natin na adobo marinated. Ilagay na natin dito sa isang tray. Yan. Mukhang kailangan kong mag-guantes din sa kabila. Doctor is... So, ibalik na natin siya. Matapos natin siyang balik na rin, ayusin na natin yung itsura niya. Natin yung palaman natin. At unti-unti nating ipasok sa loob, sa abot ng ating makakaya. Kung hindi nyo mauubos yung palaman, okay lang, walang problema. Pare, prito nyo lang sa umaga yan. Tuwan-tuwa lahat ng pamangkin mo. Gawin mong ano, pati, no? Oo, partinan mo yan, oh. Di ba? Tinan mo yan. Busog na busog, kunti ang tarki na, pare, di ba? So ngayon, kailangan lang natin itong itras, pare. Pagkatiwalaan natin. Katiwala. Wala namang hard and steadfast rules pagdating sa ganito. Basta kailangan lang medyo higpitan natin ng konti para kahit papano, even yung thickness ng manok throughout the whole chicken. Ibeng ka na nga. pwede yung buhuli na ganyan. Ngayon, hindi naluluwag yung mga nandito. O, di ba? Hindi ko na masyadong pinakita kung paano itali. Kasi kapag sinunod nyo pa tong trussing method na to, baka medyo mahirapan lang kayo ng konti. Di ba? So, whatever works for you. Tali, buhol, pwede na yun, di ba? I mean, generally speaking, mas even na siya ng konti kumpara mo sa normal na shape na manok. Yung kasi ang challenge talaga sa manok, pare. Pagiging uneven niya, medyo hindi pantay yung cooking, di ba? So ngayon, okay na, pwede natin isalang yan, pare. Naghanda lang ako dito ng tray na nilagyan ko ng parchment paper. Yan. Yung parchment paper, nandyan lang yan, again, para hindi manikit yung manok natin. Ang oven ko ay nakaset to 180 degrees Celsius sa baba, tapos 150 degrees Celsius sa taas. Naiintindihan ko na hindi lahat ng oven merong up and down na temperature. Pagka ganun, salang nyo lang ng 200, laban na yun. Meron pa ako isang precaution na gagawin dito. So, lagyan lang natin yan. Ngayon, kung gaano katagal itong lulutuin, it is very hard to determine. Check nyo na lang. Check nyo na lang. Meron kayong thermometer, basta mag 155 Fahrenheit yung loob ng manok, luto na siya. Ako, sa tansya ko, sa gantong init, around 1.5 hours. Pare, salang natin yan. So ngayon, habang nakasalang yan, hintayin lang muna natin, and after nyan, buuin natin yung glaze. Uy! Ayan! Grabe naman yan. Diba? Ngayon, etong sabaw natin, ano to, pre? I'm assuming lasang adobo to. Teka lang. Yun, no? Alam mo, ito yung hinahanap nila sa ramen, pre. Yung parang, hindi ko alam pero nagpa-plastic na mantika. Pero naghalong mantika yan at sabaw na medyo honest tatakot ako higupin, pero... Bago natin tuluyang alisin yung sabaw mula sa manok natin, medyo brushin natin ng konti. Ay, kulin na natin to. Ay, purong-purong ano yan, lasa ng manok yan, par. Paano tayo gagawa ng glaze? Tanong mo nga sa akin, Alvin. Magdadagdag lang tayo ng asukal. Yan. Suka, maglalagay tayo, pare. Tayo, para lang masabuhay yung adobo vibe. Ano ang kulang dito sa ating adobo? Daon ng laurel. Ang galing! Ang galing! Kaya na ako inaantay eh. Tama ka! Kaya na ako inaantay. Tama. Yan. Lagyan na natin. Hindi kayo na-amaze sa adobo bending skills ko? Ang hirap, no? Skills mo adobo bending. Ang dami ingredients sa kailangan. Kasi sa Amerika, kawalang naman. Tapos, pag napunta ka dun sa isang lugar, tapos merong adobo, ba't di ko nabibidyo adobo? Ang adobo namin walang toyo. Hindi na agad pwede yun, pare. Ngayon, i-reduce na natin to hanggang maging glaze na siya. So, balikan natin to maya-maya. Pag nakikita nyo ganyan na siya, kita nyo naman na lumapot na eh. Diba? Okay na yan. Kapag pinatay mo yan, makikita nyo kung gano'n siya kalapot. Pero keep in mind na habang lumalamig yan, lalapot pa yan. Also, dahil may fat present dito, aangat yan mamaya. Which is okay lang.
Yan. Nabubuhat ko na siya ng buo nang hindi siya be-breakdown. Nyari, lumapit ako sa'yo. Adobo to. Ha? Di ba? Ganon ang mga reaction na makukuha nyo. Ito muna tayo. Pangat natin yung pakpak ng konti. Kung sino man po yung nag-boneless ito, saludo ako sa'yo. Pati talaga pakpak na boneless mo. Kain natin dito. Tapos dito. Uy, kita mo yun? Using UC. Oh! Diba? Solido 48. Siyempre, doble ng 24. Diba? Ito lalo doon sa bandang hita. Oh, Tingnan mo yan, kitang-kita. Pre, halos purong palaman to. Tapos siyempre, para sa plating, alisin ko na to. Yan eh, iuwi ko. Uwi ka na. Yeah. Tapos Kung Pasko na. Diba? Tapos wait lang. Meron tayong pin-repair na bawang dyan. Hindi pa tapos yan! Yan natin yan. Sino yung tumira ng isang fried garlic dito? Yan natin dyan. Ito kinukuha yan bawat subo Yan. Ngayon papasok ngayon yung adobo glaze natin doon sa ating manok pare. Mas masarap! Sorry, mali. Ayan, at eto na pare ang ating celebratory adobo siguro na mas pinamiti sarap gamit ang ating Knorr chicken cubes pare. Sabi ni Alvin, chicken galantina daw siya. Well, yes, chicken galantina naman talaga siya. Pero adobo kasi to. And serve natin for celebration kaya celebratory adobo. Celebratory adobo galantina pare. Doon na tayo sa, meron pa tayong next? Ay, spaghetti natin. Gawin na natin yung pare matindi to. Ang last na lulutuin natin ay spaghetti. Yes, diba? Ngayon, sasabihin nyo, on cue Yan. Pangkaraniwan naman niyang iskabeti, Ninong Ray. Pangkaraniwan naman iskabeti, Ninong Ray. Wait. Uy, wala yun! Pero, huwag ka, pare. Huwag ka. Ang spaghetti gagawin natin ngayon ay spaghetti cake, pare. Uy! Basically, gagawa tayo ng spaghetti, tapos ang gagawin natin, ibibake natin siya para mabuo. So, gagawin natin parang cake. Hindi ko alam bahala ko pang gumawa ng frosting dito, par. Savory frosting. So, naabutan nyo ako dito naghihiwa ng carrots at sibuyas. So, dyan magsisimula ang ano natin, ang sauce natin. Kung ano yung existing yung sauce ng spaghetti, pwede yung gamitin dito. Pero please, mas masarapin nyo gamit ang Knorr pork cubes, pare. Para meaty special ang inyong spaghetti, pare, di ba? Para mag-enjoy mula kay Lolo, hindi sa langit, mataas lang, matanda lang. Yung edad lang. Sorry, mula kay Lolo hanggang kay Bunso, pare. Yan. So, meron na tayong sibuyas at carrots dito. Medyo marami-raming gulay ito. Pero for sure, kakainin to ng mga pamangkin at anak nyo, pare, kahit yung mga Alvin yung anak. Mga ayaw kumain ng gulay. Name-dropan dito. Kakulang yung buhok, ganyan. Carrots, onions, bell peppers naman, pare. Tanggalin lang natin yung taas. Nakita ko kay Gordon Ramsay ito Ginaganyan niya, nilalatag niya. Sabi niya, mas madali daw maghiwa pagka ganitong technique daw. Yan, nilalatag mong ganyan, no? Hiwain natin na ganyan. Kahit hindi masyadong pantay yung hiwa nyo dito kasi malulusaw naman lahat to sa sauce, par. Hindi na makikita ng mga anak nyo. Papili mo sa anak mo yung gulay. Pag napili, deserve niya ng regalo, pre. Celery, pare. Kagulayan dito. Tapos igigisa lang natin to ng matindi. Hindi naman ganun katindi, pero matindi, di ba? Medyo mag-break. Tapos kapag may ganyang browning na, konti lang naman, pwede po, just a little bit, pare. Pwede natin ito lagyan ng any form of salt para medyo kumatas na ng konti and magsimula na yung breaking down process niya, pare. Ang ilalagay nating form of salt dyan ay Knorr pork cubes, pare. Para meaty special ang inyong iskabeti, pare. Pero isa lang muna, kasi madali naman magdagdag mamaya Hila natin sa 4. Pansin nyo lang kung ginagawa yun. Nahati ko sa 4. Para lang mas mabilis siyang So, gisa lang natin ang gisa to hanggang medyo, yun. Kung mapapansin nyo dito, medyo mas marami siyang browning at medyo nagbe-breakdown na rin yung gulay natin. Tama. Ngayon, pwede nating ilagay bago yung bawang, yung karne. Kasi etong karne ang magiging parang insulation ng bawang para hindi siya masyadong masunog. Ang karneng gamit namin dito ay half-half, pare. Kayo na bahala. So, 50% beef, 50%
pork. Pero kung gusto yung pure beef, pure pork, wala naman siguro problema doon. Ngayon ko lang nag-gets, kaya parang pansit. Pansit half-half. Diba? Pag talaga dito may naging aswang pa, diba? Ayan, lagay natin lahat yan dyan. Hindi kasi, maganda rin na maraming bawang kasi tumatamis nga yan, as evident kanina, diba? Tumatamis yan. Plus, maganda rin yan na magdagdag ng body sa sauce natin. Okay din yan. Yung karne natin, akala ko bang ang dami-dami. Mamaya, kapag naluto yan, medyo iimpis ng konti yan. Tapos medyo... sasarap, di ba? Kita nyo, lumit na yung volume niya, pre. Tapos yung mga gulay natin, halos wala na rin, di ba? Yan ang konti. Medyo nakikita ka na lang celery, konting bell pepper, konting carrots. Pero generally, lusaw na siya. Ngayon, yung mga naninikit na yan, gusto natin yan. Masarap yan. Anong tawag dyan? Pon. Nakinig ka lang sa sinabi ng naon eh. Ngayon, may pinapakuluan kami tubig dito para to sa pasta rin mamaya. Hindi namin papakita, basic na yan eh. Yan eh. Pero, kukuha ko ng konting tubig dito to deglaze the fond. Hindi, tsaka gusto nilang malaman. Panoorin nila yung pasta making natin. Diba? Bakit? Wala lang. Walang kinalaman to doon, pare. Hindi, gusto ko lang, para lang kumita tayo. Tama. Kung ayaw mo, edi akin na lang. Hindi, gusto ko. Pag naglagay tayo ng tubig, kakayurin natin yan, yung mga nanikit na yan. Kita nyo, pre, wala pa tayong nilalagay na kahit anong sauce dito. Medyo mapula na siya ng konti, brown na siya ng konti. Ang sarap na yan! Tomato sauce, pare. Ngayon, kung gusto nyo maglagay ng ketchup, I am outside of that. Labas ako dyan, di ba? Pero kung gusto niyo, wala naman sigurong problema, lalo na kung ang intention nyo naman ay para sa mga bata. Pero again, ito spaghetti ko na to, subok to. Kinakain to ng mga bata. Yung anak ko, ayaw kumain ng gulay. Pero napakain ko niyan, di ba? Yung typical na tomato sauce lang, pare. Tapos tulad ng lahat ng nanay sa buong isla ng Pilipinas, kakanawin natin yun, pare. Sayang eh, di ba? Yan, natin dyan. Tapos ngayon, pakukuluin lang natin to. Tapos, isisimmer natin to ng medyo matagal. Mas matagal nyo siyang isimmer, mas masarap siya. Kung gusto nyo isimmer ng 2 oras, okay lang yun. Basta make sure na hindi naninikit sa ilalim. Dagdag lang ng tubig as needed. Pero, siguro kahit siguro, kung nagmamadali kayo, di ba? 15 minutes, pwede na yun, pare. So, balikan nyo ako dito maya-maya konti. So, may sinalang na kami pasta dito. Again, di namin pinakita. Kasi alam nyo na yan, pre, kung di pa kayo marunong gumawa ng pasta, pare, kung di muna dapat kayo gumagawa ng spaghetti sauce. Unahin nyo muna yung pasta, di ba? Yung sauce natin, dila nyo. Ang lapot, pare, tinan mo. Diba? Napakalapot. Titimplahan na lang natin to, pare. So, pagka nagtitimpla kayo, anong nilalagay? Yan, asin. Asin ang nilalagay nyo. Ngayon, tulad ng like ko sa sinasabi sa channel ito, maraming forms of salt. At isa doon, syempre, yung ginamit na natin kanina na Knorr. 4 cubes, pare. Dadagdagan lang natin ito. Pwede kayo magpatis, pwede kayo mag-asin. Pero ako, sinimulan ko na sa maganda eh. Di ba? Nakahiga na ako sa kama, ba't pa ako papapag, di ba? Tama. Yan. Tapos, simplahan na lang natin. Tapa mints. Sa amin, okay na tong sauce na to. And hihintay na lang namin yung pasta. Ilang minutes pa yung pasta natin? 1 minute. Okay, so hintayin natin ito. Tapos assemble na tayo. Parang... Voltron. Avengers. Ang tanda ng reference ko. Boost lang tayo ng konti dyan. Dami. Oh, wala pa. Teka lang. Saluin natin. Medyo conservative lang tayo sa sauce ng konti. Yung enough lang. Yung sabi nga ni Goldilocks, just right. Diba? Yeah. Meron kami mga hinanda dito. Mga springform pans. Ito yung pans na kumakalas yung gear. Yung pan cheesecake usually. Pero kung... Nagawa ka cheesecake. Spaghetti nga eh, di ba? Hindi ka ba nakikinig? Sorry po. Maylin yung anak mo, mapatawag kita. So ilalagay natin yan dito, pre, sa ating springform pan na may parchment paper. Humihingi na po ako agad ng paumanhin sa lahat ng Italiano sa mundong ito. Tapos eto, di ba, sabi ko parang bake mac, parang lasagna, may nilalagay pang parang bechamel o keso sa taas. Eto hindi natin lalagyan kasi ang keso natin mamaya pa, pare. Next, pare, meron tayong mas maliit na springform pan. Pre, may tiering yung cake natin, di ba? Parang ano yan, parang wedding cake yan. Wedding cake. Tapos syempre, may third tier tayo, pare. Natin dyan. Para lang masiksik. Ngayon, isasalang natin ito sa oven. Medyo alanganin ito dun sa oven namin. Doon sa isang oven namin. Masara ka? Haha, nagsara siya. So, ibibake lang natin to. Siguro tansya ko mga 30 to 40 minutes hanggang mag-solidify siya. Tapos check natin mamaya kapag luto na. Gusto ko lang muna sabihin bago ko ilabas to. Huwag tayo manghuhusga. Okay? Huwag tayo manghuhusga. Ay, ang gara naman yan! Pangit! Wala pang ilalabas. Kapalang na nakalabas. Wala, ayaw na. Oy! Wala! Wala, nagtampa na. Sorry na.
Hala. Sayang. Sayang. Actually, di na ako kakamain ko na to. Kasi kanina pa nga to. Kanina pa nga to. So, maarte ka lang. Maarte na lang. Oh, hala, ang init. Di ako napasok. Mukha niyo bang kakainin yan? Ay, oo. Oo naman. Mukhang pekan pa. Medyo hindi siya, aminin natin. Medyo mukhang Appealing. hindi siya appealing. Pero lahat naman ng tao pag nakahubad pangit eh, alam mo yun. Baka ikaw lang. sorry. Ang tinutukoy ko lang, mas okay lahat kung bibihisa natin. So, bihisa natin to. So, eto yung ginawa ko tatlo kasi gusto ko medyo tiered, layered cake siya, di ba? Pero hindi naman kailangan talagang tatlo. Pwede namang isa lang, di ba? Kung tutusin nga, pwede. Spaghetti na, basta gamitin nyo na ng Knorr pork cubes para meaty sarap, pwede na yun eh, di ba? Ito, inartihan lang natin ng konti eh. Tanggalin natin itechiwa. Ay, sabihin, walang paninikit. Walang paninikit. Okay. Walang tatapon dyan, kapatid. Dahil lahat yan ay hinigop ng pasta. But wait! There's more, pare. Mas isesentro natin. Alauna, alas 2, alas 3. Teka, saan pala nagmula yung mas mabilis? Alas 3. Okay. Last, pare. Okay. Alvin, tatanungin kita. Maging totoo ka sa akin. Mukha ba siyang cake? Sabihin mo hindi. Hindi. Okay. Anong kulang? Frosting. Frosting. Gagawa natin ng frosting yan, pare. So, gagawa nga tayo ng frosting, pero hindi ito yung parang pinapahid-pahid na frosting. Initially, ang balak talaga namin, gagawa kami ng cream cheese frosting na hindi matamis, syempre, cream cheese lang. So, iniisip ko, parang keso. Tapos pwede natin iganong-ganon, di ba? Para mapalitadahan yung cake natin. Baka okay yun, di ba? Hindi daw okay, sabi ni Browning. So ngayon, ang gagawin na lang namin, yung medyo nauusong, yung binubuhos-buhos na frosting, pre. May tulo-tulo na gano'n, di ba? So gagawa lang tayo ng mabilisang cheese sauce, pare. Meron tayo dito melting cheese na 2 bloke, na yung isa, na-expose na ng matagal sa rep, kaya medyo matigas na. Pero okay lang yan. Try natin kung matutunaw. Meron lang tayo ditong keso. Ay, keso. Gatas, pare. Gatas sa all-purpose. Gatas lang. Tapos sisindihan lang natin to sa mababang apoy at unti-unting matutunaw ang keso. Tapos, ang mga kalangitan ng between. Ano kasunod nun? Alam! Ba't mo alam? Anyway, ito namin lang muna natin to, tapos balik tayo mamaya. Ito na yung sauce natin, pre. Medyo malapot-lapot siya ng konti than the usual. Kasi, ang iniisip ko, baka kapag pumunta dito yan, pumasok lang sa loob. Alam mo yun? Tingnan natin kung ano mangyari. Actually, okay lang din na medyo mag-emboss yung noodle sa labas, yung pasta sa labas, sorry, para mukha pa rin siya spaghetti. Baka mamaya nag-expect ka ng chocolate cake, pakiba mo spaghetti. Hindi okay yun, par. Wag naman ganun, di ba? Hayaan lang natin tumulo sa gilid. Oh. It's so stupid, it just might work. Tingnan mo yan. Maganda pa rin may konting silip na spaghetti siya. Para wala tayong madali, pre. May konting pang sauce dito pero hindi na. Okay na yan. So ngayon, ang kailangan lang natin gawin dyan, palamigin lang muna natin ng konti. Tapos, P, A, S. Ito na yung huli, pare. So, pagkatapos yan, magtitikima na tayo, di ba? So, palamigin natin konti, tapos subukan natin suggestion ni Alvin. Yung ito-torch natin, di ba? Tuyo na, par. And malamig na siya. Ngayon, siguro kung medyo meron kang nerves of steel, pwede mo tanggalin to, ilipat mo talaga sa normal na plato. Pero masyado na siyang maganda para sa akin para isugal pa. Diba? I mean, magrereklamo ba yung tao sa fact na nasa tray at rack siya? Kung spaghetti cake naman ang ginawa mo? So, ito yung pangit na side, yung may uka. So, dito tayo Pangit. Ay, sorry. Ma! Sorry. Ma! Ang galing! My mama will be proud. Sabi nung isa, ang kandila daw ay pang birthday lang. Ay, di ako naniniwala doon. Ginagamit ka sa November 1 yan. Pero kasi, ang pangkandila sa cake, ginagamit yun, for celebration. Hindi mo naman kailangang i-blow eh. Lagyan natin ng kandila. Diba? Diba? Kaganda. Kapatid ni... Mali. Anak na babae ni Kawensing yun, pare. Oh! Pare, sobrang ganda. Cake na cake, pare. And I think, kumpleto na ang ating PAS ko. Dishes, pare, na lahat pinasarap gamit ng Knorr
cubes, pare. So, ano bang kailangan natin gawin? Wala na siguro, di ba? Titikman natin. Pero bago yan, slow mo muna, Jerome. Konting-konting. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Buo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Knorr shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Knorr chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Knorr pork cubes. Buo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. P. Pansit. Pansit tempura. Ang tempura kasi, masarap na siya on its own. Diba? Hipon yan eh. Tama. Na pinirito. Masarap yan. Pero kasi, minsan talaga kailangan yung sauce. And yung sauce, andito sa ating P. Pansit, pare. And medyo, ano yun? Medyo para sa akin, medyo matigas yung mukha ko nung ginawa ko nung inattempt ko yun, pare. Pero, at least, eto, mukha naman siyang okay, di ba? Pero hindi pwedeng mukhang okay lang tulad ko. Dapat, masarap din. Tempura, pare. Nakuha ba yung parang japchae? Oo, nandun siya yung toyo na matamis. Pero nakuha ba yung ine-aim natin na partnership niya with the tempura? Definitely yes, pare. Definitely yes. Kuhang-kuha. While hindi naman talaga siya sausawan, nandun again yung vibe eh. Ito lang siguro yung masasabi ko dito. Ang talagang nagpasarap dito, pare, ay yung ating Knorr shrimp cubes, pare. Shrimp sarap talaga, ibang klase. Isa pa nga. Lola. Gumawa ako ng adobo. Ay, talaga ako. Patingin nga ng adobo mo. Lola, ito po yung adobo ko. Ay, hindi kita apo. Yung garlic natin. Nakukuha ng buo yan, par. Di ba? Yun yung maganda dyan sa technique na yan. Tapos yung palaman. Sarap? Isa lang tanong ko sa'yo. Ayusin mo sagot mo, ha? Isa lang tanong ko sa'yo. Lasa bang adobo? Oo naman. Yan ang sinasabi ko! Tropa na kita. Merry Christmas. To you. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Yeah! Pwede na natin kainin to, pare. Fresh sliceable. Ayun. Ah! It's alive! Paro, tira mo. Spaghetti pa rin naman yan, pare. Pwede tumaas, pwede bumaba, di ba? Lasa siyang spaghetti. Walang mababago. Wala talaga mababago. Yung sauce namin, pre, halos ganito. Yung recipe ng sauce na noon pa namin ginagawa dito. Kung gusto nyo itong lagyan ng hotdog or gamitin yung spaghetti sauce nyo, na I'm sure meron ka ng recipe doon, gamitin nyo, pare. Basta huwag nyo kakalimutan mas pasarapin gamit ang Knorr pork cubes. Kasi talagang meaty special spaghetti ang kalalabasan niyan, pare. Ibang klase talaga. Wala, feeling, alam mo, naghahanap ako ng bagay na ipapaliwanag sa lasa nito eh. Pero honestly, wala naman kasi talaga eh. Masarap yung spaghetti. Yung itsura, kakaiba. Diba? Pre, nangyari ko na si Santi ka sa trabaho mo, tapos yung boss invited sa Christmas party, nakita, re-rehire ka nung pare, raise times 52. Overall, lahat ng ginawa natin ngayon, masarap lahat. Ako, pleasantly surprised ako sa mga bagay na nagawa ngayon. Dito sa pansit lalo, pare, ibang klase talagang nag-uumapaw yung shrimp sarap niya, pre. Ibang klase talaga. Aminin ko, meron akong konting allergy sa hipon. Konti lang naman. Tapos dito naman sa manok, mahilig ako sa matatamis na bagay. Kung ako papipiliin mo, yung sauce ng manok ko, pero hindi gravy Kung gravy yan, hindi ko tatamisan niya. Pero kunyari, glaze, tatamisan ko talaga yan. So, pasok na pasok dun sa mga bagay na gusto ko. Ang natutunan ko dito kakaiba is yung pagpapalagkit ng piniritong bawang para mag-bind yung palaman mo sa galantina. Sobrang kakaibang technique nun na ngayon ko lang na-testing. Tsaka eto, pre. Tsaka yung piniritong bawang na buo. Ang ganda niyan. Sobrang gandang addition yan. Pre, mundong ka lang, oh. Parang ano kinakain mo? Bawang lang. Ba't ka kumakain ng bawang? Nakaswang, ikaw. Yung mga inaanak, sana nag-enjoy kayo dito sa ating PAS ko.
dishes. Pansit, adobo, at spaghetti ko. Sarili kong version. Ibig sabihin nun, kayo rin, pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong PAS ko. Pansit, adobo, at spaghetti nyo. Para sa Pasko, di ba? Kasi ang Pasko, hindi lang naman yan, hindi lang naman yan para maglamunan tayo. Siguro, gawin nyo na rin tong para pagkakataon para i-express ang creativity nyo. Yung mga existing family recipes nyo, pwede nating mas pasarapin gamit ang Knorr Cubes para mas meaty sarap lahat yan. For sure, 100%. Ito, lahat ng to, napakasarap talaga para sa akin. At hindi lang naman siguro para sa akin. Para din siguro sa mga kasama ko dito. Well, ito, hindi pa nakakatikim na isa. Pero si Alvin, tuwang-tuwa, sarap na sarap. And I'm sure, yun din ang reaction na makukuha nyo sa pamilya nyo pag pinaglutuan nyo sila ng PAS ko dishes sa darating na Pasko. Maraming salamat mga anak. Mahal na mahal ko kayong lahat and Merry Christmas sa inyo. Magkikita ulit tayo Pasko. Ninong. Ay, magtatago na ako. Cut mo na yan.